mga adik sa pagte-text, tiyak magugustuhan nyo ang panukalang bawasan ng sigil o kaya gawin na itong libre. Pero ang tanong, posible nga kaya ito? Saksi si Ivan Mayrina. Bila kasabay ng pagkain, tubig at kuryente, kasama ang load sa mga pangunahing pinagkakagastusan ng mga Pilipino. Sa pag-aaral ng ginawa ng National Statistics Office noong 2003, bumaba ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino para sa pagkain, pero tumaas naman ang para sa komunikasyon, kabilang ng sa cellphone. Kaya ang Department of Transportation and Communications nais pababain o di kaya gawing libre ang pagpapadala ng text message. There are countries that does not charge SMS Kasama dun sa binabayaran nila dito sa voice. So that's the purpose of the review. We might be able to reduce the cost of communication. Pero kung si dating NTC Commissioner at ngayon Congressman Joseph Santiago ang tatanungin, malabo nang gawing libre ang text. Gayunman, kayang-kaya raw pababain ang isinisingil ng mga telecom company kung babawiin ng Kongreso ang mga ibinigay sa kanilang mga pribilehyo sa ilalim ng Republic Act 7925 o ang Public Telecommunications Policy Act of 1995. Tinanggal kasi ng batas na ito ang dating 12% na limit sa pwedeng kitain ng isang telecom company kada taon upang maengganyo ang paglago ng industriya. At tila nagtagumpay nga ito dahil sa pinakauling datos ng National Telecommunications Commission o NTC, umaabot na sa mahigit 57 milyon ang mga subscriber ng cellphone sa bansa. Mahigit doble na mula sa mahigit 22 milyon noong 2003. Pero ang problema ayon kay Santiago, halos pinaghahatian lang ito ng dalawang kumpanya. Ang nangyari parang may cartel sad to say, on the pricing. Kasi kung hindi cartelize, if you remember, nung nag-cut ng free text ng Smart, sumunod ka agad yung Globe. Inisa-isa namin ang pamunuan ng Smart, Globe at Sun Cellular, tatlo sa pinakamalalaking kumpanya ng mobile communication sa bansa, para hinga ng reaksyon pero tumanggi sila. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.